Wala daw Mexipas. Hello, ito na lang Jim, kung okay. Okay, good morning. Announcement ho, sa Feb 18, third Sunday ng February, ito po yung ating church anniversary. So, atin tayo, mag-invite tayo. Alam nyo, nakaka-bless naman itong si Jan. Yung ibang inawit, compose niya, di ba? Compose ko ni Brother Jan yan. Kaya, kailangan ko ni Brother Jan ngayon, Chairman, kailangan niya ng producer. Para magkaroon ng album. So, anyway, ganun talaga, gamitin mo natin ating mga talents sa ating Panginoon. Balik natin yung kapurihan sa Kanya kasi binigyan tayo ng talents. Ako naniniwala, walang taong walang skills and talents, na walang taong untalented or no skill. Wala ko tayo binigyan ng Panginoon. Hindi lang natin na-discover kung ano ito. So, lahat naman tayo biniyayaan ng Panginoon, hindi man sa talento, sa skills, sa ibang bagay, lahat tayo merong something, merong gift ang ating Panginoon. There is no such person na tinatawag nating walang-wala, o kulang-kulang, or empty. Alam niyo po ba na kapag isang tao, wala siya ng mga bagay na hinahangad niya, nalulungkot yan. O kunyari, trabaho, naghahanap ka, hindi ka makakatrabaho, nakakalungkot yan. Tama po ba? O kunyari, relationship, naghahanap ka, hinahanap ka ng relationship, intimacy, hindi ka makakita, wala kang makitang boyfriend, wala kang makitang girlfriend, wala kang makitang jowa. Di ba nakakalungkot yan, Lalo na kung malaman mo, lahat ng tropa mo meron, ikaw na lang wala. Tama po ba, Ganon din sa sa finances, makita mo sila, may pera, nakakakain sa labas, tapos ikaw bubudot ka sa bulsa mo, yung bulsa mo nakadila, wala rin, nakakalungkot, tama po ba, Ang tawag po dyan sa situation na ganyan, emptiness, o kakulangan, insufficiency, kunyari, magbabayad ka ng e-wallet mo, nakalagay doon sa cellphone mo, oops, I'm sorry, insufficient, balance, ayan, Sino rin yung ganyan, yung nakaka-experience ng mga ganyang sitwasyon sa buhay, ayan, yung bang kumain ka sa labas, magbabayad ka, wala ka palang pera, sasabihin, pwede magbugas na ng pinggan, ayan, yung sasakay ka ng sasakyan, magbabayad ka, pero wala ka palang pera, gagawin mo, tutulog-tulugan ka na lang, kapatid, di ba, ang hirap po kapag ganyan ang situation mo, empty ka, walang-wala ka. So, ang resulta, pasanin po natin, emptiness causes brokenness. At ang malapit kung minsan, yung empty ka na nga, may nangaasar pa. May mga asar pa. May paparinig pa sa'yo, sabihin sa'yo, bokya, zero, walang-wala, walwal, bokya, gano'n. Di ba nakakalungkot na in a world like this na kailangan meron tayo, lalo na, hirap ng mundo ngayon, very challenging yung panahon, tapos walang-wala ka. Lahat na lang wala ka. At kung anumang bagay meron ka, yan pa yung mga pangit na meron ka. Ano yung meron ka? Yung meron ka sama ng loob, meron kang utang, meron kang sakit, kumbaga meron kang malaking problema. Na kung minsan, pagka ganyan situation mo, wala ka na nga, wala ka ng mga good things, puro ka bad things. So, ang nangyayari, emptiness, nag-cause ng brokenness, ano gagawin mo? Ang mangyayari niyan, bitterness na ang karugtong. Tama po ba? Church, kung ganyan ang situation mo, makakarelate ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Ayan, sayong-sayo itong kwentong ito. Ayan, Ang title ng ating message slide, ito po, Transforming Bitterness into Blessing. Ito, paano natin ma-transform yung emptiness, yung brokenness, na nag-result into bitterness, into blessing? Pwede bang mangyari yan, Pastor? Ako naniniwala pwede. Mangyayari yan kung yung emptiness mo, madidil mo ng tama. Pero kapag hindi mo dinil ng tama, o hindi mo inayos, o hinandal ng tama yung emptiness sa buhay mo, naku po, disaster ang ending. Sabi ko nga, pag hindi na-deal ang emptiness sa buhay, uuwi yan sa brokenness that leads into bitterness. Pero paano natin itatransform ito into becoming a blessing? So, basahin po natin yung kwento sa 1 Samuel 1:1
hanggang 20. Okay, let's read yung, yung Bible verse. So sabi po rito, there was a man from Ramathaim, a Zophite from the hill country of Ephraim. Ephraimites ito, itong tao ito. Ang pangalan niya, si Elkanah, na anak ni Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, and Ephraimai. So nanggaling ito sa angkan ni Ephraim, na anak ni Joseph the Dreamer, isa sa mga 12 tribes of Israel. So ano nangyari kay Elkanah? Ano si question ni Elkanah? So verse 2, sabi po rito, oops, may something wrong He had 2 wives. Ayan, Pastor, kanina, sinasabi mo, emptiness. Di ba nakakalungkot yung walang relationship? Pero ito, Lord, sobra-sobra. 2 pang asawa. Minsan, mga kalalakihan, baka ma-misunderstood nyo ito. Pwede pa naman 2 asawa sa Bible nakalagay. Ito papalawanan ko. He had 2 wives. Ayan. One was called Hannah, the other, Penina. Magka-rhyme. Hannah, tsaka si Penina. Penina had children, but Hannah had none. Ito ang tanong, bakit sa Old Testament, may mga tao 2 asawa? Yung iba, hindi lang 2 asawa 3 asawa, 4, isa nga kilala ko, 1,000 asawa si Haring Solomon. Pwede po ba na ako mag-asawa ng isa pa? Yung mga kalalaki na ko curious Sabi mo kalalakan, huwag ka ng mga kapatid. Hindi, at least ito din, alam niyo po, ang tawag sa maraming asawa, polygamy. Yung isa naman, yung one-man woman and one-woman man, ang tawag dyan, monogamy. Isa lang yung asawa mo, one-on-one lang kayo. Tandaan mo natin na ang disenyo talaga ng Diyos, ang original design ng Panginoon, one-man woman. Nakalagay sa Genesis 2. That's why the man shall leave his family and be united with his wife, and the two shall become one. Bakit Panginoon? Si Abraham, nakailang asawa? Si Isaac, isa lang naman. Si Rebecca lang ang asawa Pero si Jacob, 4. Si Dina, si Leah, si Silpa, si Bilha. Tapos si David, ang dami rin, isang damagpakang asawa, isang damagpakang misis. Tapos si Solomon, ang dami rin, 1,000. Bakit ganun? Listen to this, church. Ang Old Testament o si Lord, ang talagang original na design niya sa family, one-man, woman. Pero bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yung polygamy marriage, mga kapatid? Simple lang, ang unang reason ito, dahil sa kakaunti pa ang tao nung araw, inalaw ng Panginoon na magparami ang sangkatauhan. Kaya kung minsan ng isang lalaki, maraming asawa nung araw. Okay, iba sa inyo, parang sana doon na ako nabuhay ng panahon nila. Ito pa, pangalawang dahilan. Maraming kababaihan nung araw, vulnerable. Kasi pag ang babae nung araw, tumanda, naging widow o walang kasama sa buhay, unprotected and vulnerable sa society. Kaya ang ginagawa, ipinapaasawa sila sa ibang lalaking may asawa. It is as if na ina-adapt sila bilang extended wife, mga kapatid. So dito sa case ni Elkanah, meron siyang 2 asawa, si Hannah at si Penina. Ang kaso, ito, si Hannah, walang anak. Si Penina, maraming anak. Children ang sabi, mga kapatid. So kung titignan natin, talagang ang original design ng Panginoon sa family, one-man, woman. At talagang it is proven na in the Bible na kapag ang isang lalaki nag-asawa ng marami, nagkakaroon ng disaster sa family. Nakita ko pa paano nagkaroon ng disaster sa family ni Abraham, sa family ni Jacob, sa family ni David, lalo-lalo na. And especially sa buhay ni Haring Solomon. Okay, kita nyo, basahin ko itong 1 Kings 11:3. Ito si Solomon, he had 700 wives of royal birth. Biruin nyo, 700 yung asawa. And 300 concubines. May kabit pa, mga kapatid. Talagang itong title ni Solomon, 700 ang asawa, may 300 pang extra, kapatid. May 300 reserva pa. Sa case naman ni Haring Solomon, kung bakit nagkaroon siya ng 700 wives, nakalagay dito, royal birth. Ano yung sabihin nito? Si Solomon kaya nakapangasawa ng 700, political ang dahilan, hindi talaga love. Kaya ito nakakalungkot. Basahin natin yung karugtong ng 1 Kings 11:3. And his wives led him astray. Nakita niyo yan? Yung maraming mga asawa ni Solomon, especially yung ibang relihiyon,
sila yung nag-influence ng masama kay Solomon. Na ang sabi sa Bible, they led him astray. O biruin nyo, tinuruang magsigarilyo si Solomon, astray daw mga kapatid. They led him astray. Ibig sabihin, nilayo siya sa ating Panginoon kasi inintroduce ng kanyang mga wives and concubines yung iba't ibang uri ng mga Diyos-Diyosan kay Solomon. Kaya hindi talaga original design ng Panginoon yung magkaroon ng multiple wives and many wives. No? Tama po ba mga kapatid? So tara, balik tayo sa kwento natin. Sa verse 3, ano pong nangyari? Year after year, si Elkanah na pupunta sa isang town para magsamba at mag-sacrifice sa ating Panginoon sa Shiloh, where, si Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Kasi nandun yung altar of the covenant. No? Pagdating sa verse 4, ito na pong nangyayari. No? Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give, tignan natin yung relationship ni Elkanah. He would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. Kasi pag nag-aalay ang mga Israelita nung araw kay Lord, mayroon silang karneng inihahain kay Lord. At may portion diyan para kay Lord, para sa priest, at para sa family, para pagsaluhan. So ang sabi nito, si Elkanah, nagbibigay daw siya ng portion ng karne sa kanyang asawang si Peninnah at sa kanilang mga anak. So kumbaga parang chicken joy, bibigay ito si Elkanah kay Peninnah. Pero ano naman ginagawa ni Elkanah kay Hannah? Sa verse 5, ito pong sabi, but to Hannah, parang he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Nakita niyo to? Sino mas gustong asawa ni Elkanah? Si Peninnah, si Hannah? Si Hannah, kahit walang asawa. So biruin mo, kahit walang anak pala. So biruin mo, kumakain sila sa isang lamesa, pag-iisang chicken joy lang yung kabilang pamilya, si Hannah, doble isang bucket meal, kapatid. Hindi siyempre kung ikaw si Peninnah, makikita mo, nag-iisa na nga lang, isang bucket meal. Patapos sa magkalang sa amin, tag-iisa pa kami. Kasi lalaki pa yung tag-iisa na bebenta sa may kantong chicken. Kapag siguro tataas ang kilid talaga ni Peninnah kapag ganito na si Elkanah is practicing favoritism. Because talaga totoo naman na mas love ni Elkanah itong si Hannah, mga kapatid. At ang pinaka-explanation dito, church. Sabi ng mga Bible scholars, maaaring ang talagang original daw na asawa ni Elkanah si Hannah. But since Hannah wasn't able to produce child, nag-asawa ng isa pa, itong si Elkanah, yung si Peninnah, at kay Peninnah siya, nagkaroon ng maraming anak. Akala natin, church, ang bida rito, si Elkanah, hindi po, si Hannah. Ayan, So ito na nangyari. Si Elkanah, mas favorite niya si Hannah. Kasi isang bucket meal, ito taging isang chicken joy lang, mga kapatid. Yung problema, itong si Peninnah, habang kumakain ng chicken joy, nakikita niya, yung chicken joy nagiging chicken sad, mga kapatid. Ayan, Basahin natin yung verse 6. Ito po ang sabi, and because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Biruin ito, ang ginagawa ni Peninnah, dahil napansin niya, mas mahal yung karibal niya, mas mahal si Hannah, mas maraming chicken joy, inaasar niya. Pag sinabing provoking her in order to irritate her, inaasar. Malamang pinaparinggan, siguro habang kumakain itong si Peninnah, nabulunan ako, ganun. Siguro kunyari, magpe-pray na sila, ang sasabihin ni Elkanah, Peninnah, ikaw na mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa aming pagkain, at sana po Lord, magkaroon na po ng anak itong baog na si Hannah. Pero kung ikaw si Hannah, mag-iiyak ka. Kasi, nakaka-experience ka ng emptiness. Tama mo ba? Pero ito ang challenge. Ano ang ginawa ni Hannah? Bakit niya i-transform yung kanyang emptiness into a blessing? Mga kapatid, mamaya basahin pa natin yung karugtong. So, biruin mo, inaasar siya. Wala na nga, inaasar pa. Ano po? Sa verse 7, ito ang nangyari. This went on year after year. Biruin nyo na hindi lang isang araw. Not once, but twice, but year after year, So sabi, whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Nakita niyo si Prince ni Hannah?
wala namang anak. Siguro sinasabi ni, siguro itong si Pinay na dahil maghugot, anong gagawin mo sa maraming chicken joy kung wala namang anak? Siyempre, ito si Hana, iiyak na lang. Magbubukok sa kwarto, hindi nakakain o walang gana kumain. So, anong gagawin ni Elkanah? Sa verse 8, tingnan po natin ito. Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Nagtanong pa, hindi ba obvious? Why don't you eat? Why are you downhearted? Ayan. Don't I mean more to you than 10 sons? Grabe, humugod si Elkanah. Bakit ko nalulungkot? Hindi ba mas mahalaga pa naman, mas matimbang pa ako kaysa sa 10 mga anak? Parang biruin nyo, ano sasabihin doon ni Hannah sa verse 9? Sabi ni Hannah, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Pagka sila kumain, tumatayo si Hannah. Si Hannah malamang may hugot din aanhin mo ang sandamakmak na bakit meal at chicken joy kung wala namang anak. Aanhin mo ang pag-ibig ng wagas kung wala namang anak. So ginagawa ni Hannah, dahil sa bitterness, dahil sa inaasar siya, tumatayo at nagpupunta siya doon sa templo. Now Eli, the priest, yung pastor doon sa templo, was sitting on the chair by the doorpost of the Lord's temple. So ginagawa ni Hannah, pagka nalulungkot siya, inaasar na naman siya ni Penina, nagpo-provoke na naman, yan na naman, pupunta siya doon sa templo, nandun si Pastor Eli. Nandun si Pastor Eli, nakaupo sa may doorpost ng templo. Sa verse 10, ano ang nangyari? Ito, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Nangyari na ba sa inyo yan? Yung sa sobrang walang-wala ka, na nawawala ka na sa sarili mo, na talagang walang-wala ka na nagwawala ka na, kapatid, na nawawala ka na, umiyak ka bitterly and prayed to the Lord. Ayan. So, grabe iyak. Talagang busang iyak ang emotions dito ni Hannah. Pagdating sa verse 11, and she made a vow. Ayan, nangako si Hannah, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son. Biruin mo, nag-request si Hannah, bigyan siya ng anak. In-specify, particular ang prayer. Anak na lalaki, ang sabi niya ganyan. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be ever be used to his head. So, ibig sabihin, Lord, sabi ni Hannah, ang prayer ko naman, pag nabigyan mo ka ng lalaki, tapos ibabalik ko siya sa iyo para mag-serve sa templo, para mag-serve sa inyo, at mag-undergo siya ng Nazarite. Razor, yung parang kay Samson, kung tatandaan ko natin. Sa verse 12, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. So, bilhin mo si Hannah, kung sa church, nagpe-pray. Kasi ang mga Israelita, pag nagpe-pray, maingay. Talagang nagsasalita. May sound na lumalabas. Ang problema, itong si Hannah nagpe-pray, bumubukas ang bibig, pero walang sound. Gumagano-gano lang. Gumagano-gano lang siya, umiiyak-iyak siya. Ayan, Pagdating ng verse 13, Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Nakita nyo, gumagalaw yung bibig, pero walang boses. Sabi ng pastor, ni Eli, may pumasok ng babaeng lasing. Ito ang masakit na situation ni Hannah. Baog ka na nga, inaasar ka na nga, napagkamanak pang drunken master. Imbes na makahanap siya ng comfort sa church, sa pastor, na-judge pa. Di ba ang sakit ng situation na ganun? So sabi ni Eli, may pumasok na babaeng lasinggera rito. Sa verse 14, ano ang sabi po nito? Kinonfront ni Eli si Hannah and said to her, how long will you keep on getting drunk? Hanggang kailan ka maglalasing babae? Alisin mo yung anak mo. Bawal dito yan. So sa verse 15, ano sabi ni Hannah? Not so, my Lord. Grabe, may respect. Look, Master, di naman mo talaga ganun eh. Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Sabi niya, hindi po ako lasing.
At hindi ako umiinom ng wine o beer. Nagpipray lang po ako ng taimtim sa aking Panginoon. Sabi niya ganyan. In verse 16, do not take your servant for a wicked woman. Huwag mo naman ako ituring ng bad woman, sabi niya. I have been praying here out of my great anguish and grief. Nagpipray ako kasi ang sama talaga ng aking loob. Sabi niya ganyan. In verse 17, Eli answered, ito, napaliwanagan naman yung pastor, si Eli. Sabi niya, sige, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked him. Ang ganda mo sabi ni Eli, no? Umayo ka ng payapa at naway pakinggan ng ating Panginoon yung iyong hinihiling at iniiyak sa Kanya. Okay, basahin natin yung 18 hanggang 20. Sa 18, she said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something. Ito na, kumain na siya and ate something and her face was no longer downcast. Yan, hindi na nakasimangot, hindi na malungkot, hindi na stressed, hindi na depressed. Ano? So verse 19, early the next morning, they rose and worshipped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah his wife, ito, and the Lord remembered her. Sinagot agad ng Panginoon yung panalangin niya. So verse 20, ito na po ang sabi, so in the course of time, Hannah conceived, nabuntis na, and gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Ang ganda mo namin ibig sabihin ng pangalang Samuel. Dahil sa hiningi ko siya kay Lord at ibinigay sa akin. Ayan, ano? Alam naman natin yung kwento. Ito yung ating topic ng nakaraang linggo about the young boy Samuel. Okay, dito po church, paano transform ni Hannah yung emptiness na nauwi sa brokenness na naging bitterness into a blessing? Meron tayong 5 bagay na matututunan about this story. Ito po yung number 1, mga kapatid. Tingnan po natin ano. Tanda po natin, emptiness can cause brokenness and bitterness in life. Tama po yan, ano? Pag walang-wala ka, ako po, parang kasi natingin mo sa sarili mo, wala kang purpose, sirang-sira ka, wasak na, malungkot na kasi sila meron nag-i-enjoy, ikaw wala eh. No? Sila meron, ikaw na lang ang wala. Nakakaiyak, nakakalungkot, na feeling mo parang kang isinumpa, parang kang pinagtakpan ng langit, na feeling mo wala kang halaga, mga kapatid. Tayo mga estudyante, imagine ninyo church, kayo mga kabataan dito, no? Lahat ng classmates nyo nakapasa, ikaw lang hindi. Di ba ang sakit nun, mga kapatid? And to make things worse, inaasar ka nila. Ulelat, repeater. Ang sama nun. Pero mo ang pangalan mo, Paul, ang tawag sa'yo, Peter. Kasi repeater ka, mga kapatid. Tama mo ba? Di ba nakakalungkot? Nakaka-depress to the point na dapat ini-encourage ka, dapat ina-uplift ka. Pero binubuso ka pa eh. Ano? Ang nakakalungkot kay Hannah, ang kalabot talaga niya nangaasar sa kanya, si Penina. May tanong po ako sa inyo, no? Sa tingin niyo, anong relasyon ni Hannah at ni Penina? Hindi naman siguro maghipag. Iisang asawa nila. Alam niyo po kung ano tawag sa kanila? Asawa ng asawa ko. Ayan. O, di ba nakakarinig kayo tuwing kami sa Channel 7, ano? Sino dito nanonood nun? Ayan, ano? Siguro tinatanong si Hannah, nung kanyang kaibigan, sino siya? Si Penina. Kaano-ano mo siya? Asawa ng asawa ko. Ayan. Malamang pag si Penina tinanong din, sino siya? Si Hannah. Kaano-ano mo siya? Hipag mo hindi. Asawa ng asawa ko. Ayan. Nakaka-relate. Tama po ba? Ay, yung mga nanay dito, pag nanonood ng gabi sa Channel 7, no? So, yan, listen to this, church. Emptiness can cause brokenness and bitterness in life. Tandaan nyo, ang emptiness, pag hindi mo na-deal yan, pag hindi mo na-handle yan ng tama, mauuwi yan sa brokenness. At kapag may nag-asar sa'yo, kasi empty ka, nagiging bitter ka in life, mga kapatid. Pero ang maganda kay Hannah, pag alam yung trending, naikabit niya pataas eh. Naka-bounce back eh. Naikabit niya yung situations niya ng kanyang buhay, na bagamat pababa, napabulusok pababa, mga kapatid. Okay, pangalawang bagay po na meron dito sa kwentong ito na pwede natin makuha. Ito po, bring your problems to God in prayer. Dinala niya yung issue kay Lord. Church, naisip ko, kung ikaw si Hannah, ano gagawin mo? Ito pwede mong gawin eh. Konfrontahin si Penina. Tumigil ka na, taong-taong ka na lang ganyan ah.
gawin ni Hana yun eh. Sumalmali mo ng chicken joy bibig mo para mabulunan ka eh. Pwede gawin ni Hana eh. Pero hindi niya ginawa yung gano'n. Wala nga nakalagay sa Bible that Hana confronted Penina. Ginawa lang ni Hana. Iyak na lang ng iyak, umaalis na lang. At ang nagiging source ng comfort niya, yung templo. So pwedeng i-confront ni Hana si Penina. Ito pa pwedeng gawin ni Hana. Pwede niyang deadmahin si Penina. Yung bang inaasar siya, bahog. Pwede mo sabihin nga, sarap ng chicken joy, isang bakit. Pwede siya makipagsabayan eh. Pwede siya makipag-asaran. Pero hindi niya ginawa eh. The best thing na ginawa ni Hana about his emptiness, dinala niya kay Lord. Hindi siya nagpa-awang effect kay Elkanah, hindi siya kumuha ng simpatya sa mga kapitbahay, hindi siya nagpo-post sa kung ano-anong social media na, ay, nakasar ako, kinakawawa ako ni Penina. Hindi ba't pag kami nang bubuli sa atin, gano'n ang ginagawa natin? Popost ka sa Facebook 10 times, puro patama quotes. Kapatid, huwag mong gawin niyang ganyan. Ang gawin mo, dalhin mo yung issue, hindi dun sa kalaban mo, hindi dun sa basher mo. Dalhin mo yung issue kay Lord. Tandaan mo natin, pag meron tayong Penina sa buhay, huwag mong paluhurin si Penina sa harapan mo at magsorry. Ikaw ang lumuhod sa harap ng Diyos, mga kapatid. Tama ba? Pero sa totoo lang, church, ang maganda rin kung minsan merong Penina sa buhay natin eh. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kung walang Penina si Hana hindi magpe-pray. Tama po ba? Sometimes, bothersome people exist in our lives. It is simply because, alam niyo ba, they make us a better person. Tandaan niyo, saan nakukuha yung pearl? Di ba parang sa kapibi ba yun? Yung perlas pala, na nagaling sa kapibi sa shell, parang, hindi ko parang buksan yan eh, napwersahin eh. Ang sabi ng teacher ko, kaya raw yung perlas lumalabas, pagka nai-irritate na raw ng buhagin yung shell, isusuka raw na yung perlas. Ganun din tayo. Pagka may mga irritations sa buhay natin, minsan ilalabas natin yung perlas. Yung good sa buhay natin, hindi bitterness in life. Ako ba mga kapatid? So nakita niyo, walang ginawang foul, walang ginawang retaliation, o kasamaan o evil si Hana kay Penina. Hindi siya kumuha ng sympathy, nagdrama man siya sa harap ng Panginoon. Nanguha man siya ng simpatya sa harap ng Panginoon privately, mga kapatid. Ako ba? No? So every time na may mga krisis sa buhay natin, may mga Penina tayo, ayan, huwag mong pipilayin ha, bring your problems to God in prayer. Okay? Pangatlong bagay, meron ba nakalagay dyan? Ano yung pangatlong, matutunan natin. Maintain a good attitude during prayer. Anong prayer ni Hana? Lord, sana magkaanak ako, boy. Tapos pag nagkaanak ako, Lord, ibabalik ko siya sa iyo, i-dedicate ko siya sa iyo, at siya'y maglilingkod sa iyo. Nakita niyo, hindi mo pinag-pray ni Hana si Penina. Panginoon ako si Penina, kuhanin niyo na Lord. So dito yung ganun, pinag-pray mo yung mga irritasyon sa buhay mo. Lord, kunin mo yung kapitbahay mo. Sige Lord, sabot ko na ang kapit biskuit, Panginoon. Kung ipag-pray mo man sila, ipag-pray mo na magbago. Lord, patigilin mo sila. Hindi. Kasi andun pa rin yung good attitude ni Hana in prayer. Na hindi niya iniisip yung mga offense, yung offender, pati yung sakit ng mga binitawang pananalita ni Penina. Ayan. Panginoon, sinabihan mo ng ganito, Lord. Ang sakit-sakit. Tapos minsan, sa sobrang drama natin, i-deal pa natin sa Lord eh. Pag hindi mo pinatahimik yung basyo ko, Lord, di na ako mag-church. Grabe, no? Ayan. Pag nagpe-pray tayo kay Lord, huwag puro bitterness. I-pray mo ng magandang mangyari sa buhay mo.
maintain a good attitude during prayer. May nilagay ako dyan, and listen to this. Accept how badly you feel. Yan. But don't let that bad feeling define you. Nagtanong po ako sa inyo, bitter ba si Hannah? Oo, bitter siya. Empty ba si Hannah? Oo, empty kasi walang anak. Ano? Bitter. Broken ba si Hannah? Totoo. Broken ng pag-aasar, pang-alimusta ni Penina. No? So, tinanggap ni Hannah lahat ng sakit na binato sa kanya ni Penina. In-accept niya maging yung bitterness feeling niya. Pero listen to this, church. Hindi inalaw ni Hannah na yung bitterness sa puso niya baguhin siya o i-define siya. Alam, church, minsan, pagka meron tayong mga ganyang conflict sa kapwa natin, minsan yung revenge, ginagawa natin ng rationalization eh. Kaya naman kita ginanyan kasi inaasar mo ako eh. Dapat lang sa'yo yan, punong-puno na ako sa'yo eh. Nakita po ninyo ito mga kapatid. Pero hindi hinayaan ni Hannah, bagamat nasa human nature tayo, na meron tayong tendency gumante, tao lang, minsan yun ang kapilan natin, pero hindi hinayaan ni Hannah na i-define siya ng kanyang bitterness, yung kanyang bad feelings. Tandaan niyo, church, you cannot pray to God and at the same time pray evil things against your neighbor. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nagpipray ako, tapos nag-iisip ka, nagpipray ka ng masama sa kapwa mo. Bagamat masama yung kapwa mo. Siguro pwede mag-pray ka ng hustisya. Lord, nasa ng hustisya? Kasi sino naman talaga magbibigay ng hustisya pero hindi ikaw yung magagawa ng hustisya. Siguro pwede ka mag-pray ng prayer of vindication, prayer of protection, pero yung magpe-pray ka ng Panginoon, patahimikin mo to Lord, kunin mo na. Hindi. Ano? So yan, tanggapin natin kung gaano tayo nasaktan, kung gaano kasama yung feeling natin, pero huwag natin hayaang yung feeling natin maposes tayo. Pang-apat na bagay na pwede natin matutunan dito. Ito maganda kay Hannah. Di ba, basag na basag, durog na punta sa church. Nag-pray, tama naman yung prayer niya eh. Ang problema, napagkamalag, drunken master. Pero ano ginawa ni Hannah? Anong tawag niya kay Eli? My Lord. Nandun pa rin yung respect dun sa isang man of God. Alam ni Church, si Hannah lalo pwede maging bitter eh. Pwede itong sumambulat ng galit kay Eli. Nagsambot ng galit kay Eli. Siguro nung siniban sa ni Eli na, oh, pinagawa mo nito. Bawal lasing dito sa church. Labas ka. Siguro pwede naman sabihin ni Hannah, anong klase kang pastor? Pastor na pa man din. Judgmental ka. Hindi nakakabot sa church na ito. Judgmental tong pastor nyo. Lasing ako, nagpipray lang naman ako. Ano na pwedeng gawin ni Hannah yun? Pero hindi niya ginawa. Nandun pa rin yung paliwanag niya, yung respect niya, yung kanyang politeness, yung kanyang kindness doon sa pastor ng templong ito, mga kapatid. Tama po ba? Hindi nga siya umuwi, nag-walk out, at sinabi sa mga tao, "Oy, yung pastor niyo judgmental, mukhang mental." Ayan. Tama po ba, mga kapatid? Alam niyo, maganda pa rin yung kahit nagawa tayo ng masama ng kapwa natin. Huwag natin gantihan. Respeto mo pa rin yan. Kahit na napagkakamalang kang demonyo, napagkakamalang kang nasunggero, respect pa rin natin yan. Ano? Kaya mga estudyante, yan, pagka napagagalitan ba kayo ng mga nanay at tatay ninyo, napagsasabihan kayo ng mga teacher ninyo, dito yung mga nagsaserve, yung mga nagtatrabaho, pagka napagkakamalang kayo ng boss ninyo na hindi maganda yung inyong performance, nandun pa rin, at alam ko, nandun pa rin ba yung respeto nyo sa kanila? Ano tanda po natin mga kapatid, pagsabihan man tayo, mapagkamalan man tayo ng authority, andun pa rin dapat yung respeto. Dahil, basahin ko po itong kasugkarugtong po dito, may nilagay po ako ito. Respect is the right response to a man of God, even if you are misunderstood and falsely accused of evil during your greatest pain. Tama yan mga kapatid. Respeto pa rin natin. Ano ko, minsan yan din ang iniisip ko. Ano kaya tingin ng mga tao pag nagsasalita ako? Minsan may nagsabi sa Pastor, ano parang tinamahan ako sa sinasabi mo? Minsan iniisip ko, hindi ko naman alam yung situation mo, hindi ko naman sinadya yun, nagsalita lang naman ako, nag-preach lang naman ako, pero may nasaktan pala ako.
Pero listen to this church, guys. Alam niyo po, kaming mga pastor, kagaya ni Eli, tao lang din kami. Nagkakamali. And if ever na nakakapagsalita kami ng offense sa inyo, na pagsasabihan ng mga kabataan, ano, patawarin niyo po kami, pagpasensyahan niyo kami, at unawain niyo rin po kami. Ano, ang gusto lang din po namin, mapaayos po ang lahat. Tama po ba, no? Si Eli, ganun lang din ang gusto naman niya eh. Gusto niya maging maayos yung templo eh. Kaya ang problema nga, napagkamala niya lasenggo, itong si Hana, mga kapatid. Ano? So kahit na ganun, tama pa rin yung ginawa ni Hana eh. Nirespeto niya si Eli, tinawag niyang Lord, nagpaliwanag siya, and respect is the right response to a man of God, even if you are misunderstood and falsely accused of evil, mga kapatid. Sa Bible po, ang dami pong mga examples na ganyan, na kahit na ginagawa sila ng masama, no, nandun pa rin yung respeto, mga kapatid. Tama po ba? Huwag nating gawin yung pagkakamali ng tao sa atin, pati natin sila ng respect. Huwag nating gawing excuse yung pagkakamali nila sa atin para mag-disrespect mo tayo sa kanila. Tama po ba? Ano? Meron pa ako nilagay dito, ano? Sabi ni John Beaver, when God places His authority on a person, ayan, no matter his private or personal behavior, we may still receive if we look beyond it and honor Him as sent by God. Ano ang ginawa ni Hana kay Eli? Hindi niya sinagot, hindi ho ba? Hindi niya dinisrespect. Pinaliwanag niya yung situation niya, pero ang maganda, ang ganda ng response ni Eli. Anong sabi? Go in peace, anak, at nawa yung pinagpe-pray mo, mangyari. O may tanong po ako sa inyo, nangyari ba yung declaration ni Eli? Nagkaanak. Tama ba, mga kapatid? Nagkaanak. Alam niyo po, church, kung minsan si Lord nagbibigay sa atin sa buhay natin, sa isang package na hindi natin gusto, pero yan pa rin makakatulong. At yan package na hindi natin gusto, kung minsan yan yung mga spiritual leader natin. Kung minsan hindi natin sila gusto, kasi stricto sila. Kasi kung minsan, taklesa sila. Ayan. Kasi kung minsan, napagsasabihan tayo. Pero sa totoo lang, church, yan mga package na yan, bagamat ayaw natin yung packaging na yan, yan yung ibinigay sa atin ng Panginoon to help us and para i-bless tayo ng mga yan, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? So, ang ganda ng ginawa ni Hana kay Eli, at ang ganda rin ng response ni Eli kay Hana in return. Tama po ba, mga kapatid? Tandaan po ninyo, ano? Sabi rin ni John Beaver, nabasa ko rin, an offended heart is a breeding ground of deception. Ano yung sabihin, ano? Sometimes we get offended with Christian people, with Christian leaders. Na-offend tayo eh. Pero alam niyo, dyan tayo inaatake ng demonyo. Umalis ka na dyan. Pinahirigkan ka na naman. Dinalahin ka na naman yan. Hindi, church. Huwag natin ganunin. Yan, yung offense natin, yan ang ginagawang deception ng demonyo sa atin para lang tayong manghina, matisod sa pananampalataya. Tama po ba? Okay, so yung ano yung panglima? Ang limang bagay, ito po. Prayer and encouragement can lift one's hope and spirit. Ano sabi ko sa Bible? After na mag-pray ni Hana, nung sinabihan sa ni Eli na, go in peace, na may magkatotoo yung iyong panalangin kay Lord na magkaanak ka, ano sabi? Yung face daw ni Hana, hindi na raw downcast. No? Totoo po yun, mga kapatid. Ang panalangin at encouragement ng kapwa mong mananampalataya, ang laking boost niyan sa moral, sa espiritu mo, at sa pananampalataya, pag-asa mo sa Diyos. Kaya minsan, may mga nagtatanong sa mga Kristo, ba't ka nagpupunta sa church? Pagpasok mo, nandiyan pa rin yung utang mo. Pagpasok mo sa church, paglabas mo, nandiyan pa rin yung sakit mo. Pagpasok mo sa church, paglabas mo, wala ka pa rin trabaho. Pagpasok mo, paglabas mo sa church, ganun ka pa rin. Pero bakit ka nagpupunta sa church? Eh kasi nga, ang church, pwede ka nagpipray. Pwede kang makapaghingi, makakuha ng encouragement. Pwede nakakapag-uplift ng espiritu mo. Kapatid, ako ba, no? Merong isang Christian, tinanong ng kanyang atheist friend, bakit ka nagpipray? Lahat ba ng prayer mo, sinagot ng Panginoon? Kung masenso ba buhay mo, muna nag-pray ka, mula nung nag-pray ka. Natanggal ba ang problema mo mula nung nag-pray ka? Na-promote ka ba mula ba nung nag-pray ka? Ano mo sabi itong Kristiyanong ito? Nung nag-pray ako kay Lord, wala naman akong nag-gain.
Actually, nung nag-pray ako kay Lord, maraming nawala sa akin eh. Binubulat yung 8 years. Ano mga nawala sa akin? Sama ng loob, bitterness, brokenness, kalungkutan, depression. Nawala sa akin yung ano ko, yung desire ko to want everything. Natuto akong makontento nung ako'y nag-pray. Tanda ko lang din ano lang, nag-isa next. Sabi ko nga po, church, sometimes, the answer to our prayer is not gaining, but losing. Which ultimately is the gain, mga kapatid. Tama po ba? No? So si Hannah, ang maganda sa kanya, immediately after that prayer in that temple, and after the bless siya ni Eli, no, after na in-encourage siya ni Eli, nagkaroon agad ng epekto yung panalangin niya eh. Nagkaanak agad si Hannah, mga kapatid. And maganda, natanggal kay Hannah yung sama ng loob niya, yung offense niya kay Penina, yung galit niya, natanggal lahat yun. Ano, kasi nga iba ang nagagawa ng panalangin kay Lord at encouragement ng isang kapwa mo mananampalataya. Okay, dito na po tayo matatapos, church. May dalawang bagay lang, conclusion. Number 1, ito po. Emptiness and bitterness in life happens so that we will pray to God and according to His purpose, which results in praise to Him. Kasi nagtataka kayo, Lord, bakit kaya walang-wala ako? Tapos Lord, walang-wala na nga ako, may nangiinggit pa sa akin. May nangiinis pa sa akin. Alam niyo ba kung bakit? Sabi mo sa katabi mo, para mag-pray ka. Para humingi ka. Kasi, you will never ask if you have lots of things, mga kapatid. Tama po ba? Kung paldo-paldo pa ba, kung pipray ka pa ba? Diba? Hindi, I will enjoy yung mga bagay na meron. Tama po ba? But since walang-wala tayo, yan yung mga nag-force sa atin, yung bang nag-i-influence sa atin na mag-pray. Pero church, maganda rin, kahit na meron tayo, nag-pray pa rin tayo. In a form of thanksgiving, in a form of sharing. Tama po ba, mga kapatid? No? So, emptiness and bitterness in life happens. Kaya pa na nangyayari yan para magpwersa tayo mag-pray. Tama po ba? Minsan, siguro inisip namin ba sa inyo, kaya pala daw yung kapitbahay ko. Pinag-pray pala ako ni Lord. Kailangan pala mag-pray na ako kay Lord. Kaya pala wala akong pera. Kailangan na pala mag-pray kay Lord. Kaya pala ako walang mga ganito. Kailangan ko lang mag-pray kay Lord. Tama po ba? No? Kailangan natin ng mag-pray kay Lord. Alam niyo, church, kahit wala kang hinihiling kay Lord, kahit sagana ka, kahit prosperous ka sa ngayon, in any season, mahalagang manalangin. No? Kasi ang prayer, connection yan, tsaka relationship mo yan sa ating Panginoon. Last thing, sabi ni John Ortberg, no? Let us surrender our brokenness and invite God to work in and through us. Ayan, nakita ko nun yan. Bakit ko ito sinabi o sinama ko rito, church? Ano? Ito na nangyari. Tingnan natin yung bigger picture ng kwento. Tayo ba tumayo ngayon? Ano? Tingnan natin yung bigger picture. Okay. Ito na, nabuntis na si Hannah. Tingnan natin yung scenario. Siguro malamang, iniisip pa rin yung Penina. Nagkaanak ka. Eh ako marami. Okay. Nagkaanak ka nga. Mawawala rin naman sa'yo. Kasi, napalitaan ko, i-dedicate mo raw yan kay Lord pabalik eh. So, eventually, actually, church, ang mag-aalaga kay Samuel, bata pa lang siya. Hindi si Elkanah at si Hannah. Si Eli. Si Eli. Nabil mo, 98 years old, yung mag-aalaga kay Samuel. No? Pero alam niyo, sabi sa Bible, nagkaroon pa ng ibang mga anak si Hannah through Elkanah. No? Ito na, no? Tingnan natin yung bigger picture dito, church. No? Di ba ang title natin, transforming yung bitterness into a blessing. Si Samuel, blessing yan ni Hannah kay Lord. Actually, para mas ma-appreciate natin yung blessing doon sa katauhan ni Samuel, mas maganda kilalanin natin si Samuel.
Sino ba si Samuel? Actually, si Samuel lang naman yung pumalit kay Eli. Si Samuel lang naman yung naging last judge ng Israel. Si Samuel lang naman yung naging mentor at spiritual father ng Israel's greatest king, which is King David. Nakako mga kapatid. So kung titignan natin, nagsimula sa kawalan, nagsimula sa bitterness, sa emptiness, pero because of prayer, because Hannah had poured out his emotions and he cried out to the Lord, every day, every moments na nagpupunta sila sa templo, dininig yan ng Panginoon. At nakita ng Panginoon na karapat dapat namang bayaan ng anak si Hannah kasi si Hannah mabuting tao. Hindi niya pinatulan si Penina, nirespect niya si Eli kahit na na-misunderstood siya. So sabi ng Panginoon, sige Hannah, anak, bibigyan ka ng anak. At yung anak mong yan, si Samuel, siya yung magiging blessing sa holy nation ko, sa bayan ng Israel. Because si Samuel na anak mo, siya lang naman ang magme-mentor, ang magiging spiritual father. Siya lang naman ang mag-aanoy sa aking man after God's own heart, sabi ni Panginoon. Guruin mo, no? Siya yung naging ni David, mentor, spiritual advisor. Siya yung nag-anoy kay David at nagpahid ng langis nang yung boy David ay pinili ng Panginoon upang gawing hari ng Israel, mga kapatid. Kaya if ever, church, kung ngayon, kapatid, bittered ka, empty ka, broken ka, ito na sabihin ko sa'yo, cheer up. Heads up. May pag-asa. Umiyak ka sa Panginoon. What if mamayang gabi, o kaya right now, lumugo ka, kausapin mo si Lord. Maging honest ka kay Lord. Lord, ang sakit at sama na nararamdaman mo ngayon. Hindi ko makalimutan, Panginoon, yung sinabing masasakit sa akin, Lord. Sige, isumpo mo kay Lord. Pero maganda kapatid, mag-pray ka na yung emptiness mo, alisin na ng Panginoon. Lord, kung ano man yung wala ako ngayon, ever, Panginoon, wala akong trabaho, wala akong purpose ngayon, wala akong ministry, kaya parang nasa-sense ko na parang, Lord, napagkuhanan na ako, para si Hannah, ipanalangin mo, iiyak mo ngayon, Panginoon, maawa ka, kaawaan mo, kung buksan mo yung bintana at pintuan ng langit, nang sa ngayon, Lord, yung mga bagay na pinaka-wish ko, Lord, ibigay mo sa akin yung taon. Come on, sige, huwag mo muna pa sa katabi mo, yumuko ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I badly need this. Pinagpipray ko ito, Lord, at tagal na. Kapatid, sige, simulan mo ngayon. Simulan mo ngayon. Sige, mag-pray ka, yumuko ka ngayon sa Kanya, at sabihin mo, Lord, para akong si Hannah. If ever, kapatid, nangyayari ko sa iyo yan, mamayang gabi, gabi-gabihin mong gambalahin si Lord. Tawagin mo lagi siya. Mag-pray ka ng Samuel sa buhay mo, kapatid. I pray, Lord, na parang ako si Hannah, Panginoon. Mag-pray ako, Lord, ng mga bagay na pangangailangan ko. Mag-pray ka ng Samuel sa buhay mo. Kapatid, ano ibig sabihin ng Samuel? When God hears. Because the Lord God heard. Grabe, no? Ang ganda ng meaning ng Samuel, mga kapatid. Sige po tayo po yung magkatabi mo na natin. Father, right now, O Lord, narito po sa harapan ninyo, Lord, ang mga Hannah na mayroong emptiness, brokenness and bitterness in life. Hindi ko man alam, Lord, kung ano yung kakulangan nila sa buhay nila. O kung ano man, Lord, yung mga bagay na sila ay insufficient, Panginoon. It might be finances, it might be purpose, it might be career, it might be sa pag-aaral, Lord, ng mga batang ito. It might be basic needs, Father. Hindi ko man alam, Panginoon, pero kailangan nakakalam, Lord, right now, Father. Bukas ang kailang puso connected with you right now, Panginoon. Para silang si Hannah, Lord. Pakinggan niyo, Lord, yung aming mga panalangin, yung aming mga iyak, Lord. Yung cry ng aming bawat puso, Father. Na sana, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng Samuel sa buhay namin that will glorify you, O Lord. Father, I pray, O Lord, I pray for blessing, Lord, for your people, Panginoon. Pagpalain niyo sila, Panginoon, at kung ano man, Father, yung wala sa kanila, I pray in the mighty name of Jesus. By faith, Lord, na Lord, tanggapin po nila ito, Panginoon. Salamat, Father God. Salamat for everything, Panginoon. Lord,
I pray din, Lord, na i-uplift nyo rin, Panginoon, i-encourage nyo rin po kami, Panginoon, at nawa, Lord, mawala na, Lord, itong kabiganan ng aming puso after this, Father. Salamat, Father, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng pinagpala itong sa amin namin. Amen.